Ayan. Live na po tayo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Mga kakape, kumusta po kayo? Share lang po natin mga kakape. Bakit? Share po natin mga kakape. Kung may makita po kayong star dyan, pindutin nyo lang. Good morning, Makmak. Good morning, Cyrus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Pinupuri, sinasamba kita. Sandali lang po, sinashare lang po natin mga kape. Good morning. Sana hindi maputol ang ating live stream. Because last Sunday po talagang naputol. Hindi na po tayo nakapasok ulit. Good morning, Ate Nina Hernando. Welcome home. Nandito ka na ba? Kada ka dito yun, manang. Good morning, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Ngayong linggo, today is Sunday, the first day of June. Ayan. Hunyo 1. Brothers and sisters. And yes, it's the Lord's Day. And we praise God for His guidance and protection to us. And we praise God for the life that He gave again to us, for waking us up. Every gising is a blessing. Every day is an opportunity for us to serve. To serve God, to serve others, and to serve with humility. Tandaan po natin mga kape. We thank God for May, of course. And we thank God for this new month, new day. June 1, 2025. Ang oras po natin sa Pilipinas ay 5:37 ng umaga. Kaya sa lahat po ng mga kasama po natin, good morning. Good morning to Ate Nenita Hernando. Ayan. Sandali lang po at i-share lang po natin yung mga natin. Okay, ayan mga kape. Wala tayong mapalugtog. Sandali lang po
Wala pa. Excited na kasi ako. Ayan. So, habang naghihintay mga kape, tayo ay mag-ring muna ng ating gitara. An Tay pagpaborok ti danom. Good morning Manang Lisa. Hello. Good morning Nanang Basang. Nang kita'y di pa nakikilala, na Panginoon ng buhay ko, nadarama lagi ay kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Nang ako'y lumapit sa iyo, sinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nagdarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Pagsubok man sa akin dumating, ako'y hindi mo pababayaan. Ikaw lamang lagi ang pupurihin. Amen. Sasambahin magpakailan pa man. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aming ihahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Jesus, ito ang aking awit, ito sa'yo'y aking ihahandog. Sa pag-ibig mo laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Ayan, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kakape. Welcome back and welcome to our morning coffee devotion. Ngayong unang araw po ng Hunyo, June 1, 2025. Ang oras po natin sa Pilipinas ay 5:44 ng umaga.
Kaya sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, ano man pong ating pong kinakaharap, ano man pong ating pong sitwasyon ngayon, circumstances that are in us, in our lives, brothers and sisters, tandaan po natin, let us always thank the Lord. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At siya nga po mga kakape, salamat sa Diyos dahil tayo ginising. Dahil every gising is a blessing. And every day is our opportunity to serve God, to serve others, and to serve with humility. As God bless us, brothers and sisters, we all know that God's blessing is always upon us. That's why every time that we receive blessing, let us learn to be a blessing to others, and let us be a blessing, especially to our God. Amen? Kaya sa lahat po mga kasama po natin ngayon, next ko pong batiin ang aking pong family, of course. Good morning to my wife, Marisa Rosa Asuncion. Good morning to our daughters. Good morning also to Ace. Good morning to Mark Day Badoka. And good morning kay John Cyrus Sarabia. Magandang umaga, Mariel. And good morning also to my mother there in Lawag. Nandito po tayo ngayon sa Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. Mga kape. At sa lahat po ng mga kapitbahay po natin dito sa Sitio Panayugan, good morning sa ating lahat. Okay, good morning sa ating pong punong barangay, Kapitana Mila D. Alonso, and to all the barangay officials. Of course, sa ating pong kapitan na nandyan po sa Honolulu, Hawaii, Kapitan Jerry Corpus Alonso. And of course, to Ma'am Anita and kay Jenny May. Ingat po kayo dyan, Kapitan. And siyempre, good morning to our pastor, to my pastor, Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family. Good morning po sa lahat. And good morning also to the barangay officials of Barangay Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. Good morning to Kapitan Charlie Sumejo, and to all the barangay officials, of course, and sa ating pong mga constituents here in Daklapan, Kabugao, Ilocos Sur. Okay? Magandang umaga, Ate Ninita Hernando. Magandang tanghali dyan sa Hawaii. At traveling mercies po para sa inyo as you come home. As you come back to the Philippines. Ayan. Good morning kay Ate Nisa Sandy. Good morning kay Nanang Basang. Good morning to Brother Donald Kakayurin. Aloha. Mahalo. Sir Donald Kakayurin. Maraming salamat. And good morning kay Sister Esmeralda Kakacho. Brother Raymond Kakacho. Of course, naimbag na oras mo, Ezra. Good morning also to Hagay, kay Karen and kay Siya. Yan, maraming salamat to the Kakacho family. They're in Sanchez Mira, Cagayan. Yan, kay Sister Girly Baldolean, good morning dyan po sa Bintar. Maraming salamat, Sister Girly. Kuya Rogelio Alonso Reyes, they're in Hawaii. Naimbangal daw yung Manong Rogelio, kay Manang Kulya and kay Marisa. Good morning also kay Pearly Alonso. Good morning, Pearly. Good morning, and good morning kay Jackson. Good morning sa lahat po ng mga kapitbahay natin dyan. Ate Emerita Baptista Corpus, magandang hapon po sa California. Good morning and good afternoon. Good afternoon there in Quezon City, of course, sa San Francisco. Good morning and good afternoon kay Kuya Jean. Kay Jan and Jean, of course, to your mga apo. Blessed and good morning, Brother Rafi, and to all kape. Happy first day of June, yes. June na, mga kapatid. Marami na naman ikakasal, sigurado yan. Good morning kay Sir Dan Colberg, kay Ma'am Julie Natividad Viloria Colberg. May the Lord God bless you and continue to pour on your grace upon you. Good morning, Kabsat and Pastor. Trust in the Lord Jesus Christ. Yes, amen. Trust in the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. And thank God for that reminder. As the Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct our paths. Blessed Sunday morning. Blessed Sunday, Pastor Rafi and your family, and to all kakape, God bless, from Sister Sanyata Salmasan Daras. Okay, good morning mga kape. Okay, before we pray, meron po tayong kakantayin ulit. Hanapin ko lang yung lyrics. Mga kape. Ang problema, baradong ating ilong. Anyway, palagi naman, di ba? Sige. Tayo po ay
makinig mo na sa awitin. Yun ang pagkakaiba po rito dahil dito wala tayong pinapatugtog na audio. Meron po tayong ano rito, pandesal. Cheese pandesal, you know. Cheese marongkay pandesal. Good morning kay Darwin Raqueño. Good morning, Darwin. Labang kami silaw di Rabiit, Kadilian. Brother Darwin Raqueño. Damot na alam Adamot may isang shell. Hanapay. Adamot digitay malapaltat kung unayo. Panagijay. Teka sa paltat kung unayo. Pimaltat. Pimaltat. Ken naduma-duma. Kay anat pa ko sa'yo. Anat pa na. Ginati dos-dos yun dito Ha? Batbate. Diyan na pa kami nagsilaw di Rabiid, tabaybay. Kakabsat. Damot iawid miya kasi sinitami. Nangan kami muna. Sakbay ka mo naturog. Okay, good morning once again. O, nagluluko naman po ating pong, ano nangyari? Oh, bakit ganon? Good morning kay Sister Marites Gaspar. Good morning also to your family, Sister Marites. And good morning kay Pastor Junver Yasanya. Good morning, Pastor. Stay safe always po. Maraming salamat. And see you on Tuesday sa ating pong youth camp, Pastor Junver. Dito na po ating kape. Sandali lang po mga kape at awit po tayo. Sandali lang po. May kayo mga Latin ang desal. Mayat, ay madi. Kaya pa naman. Mamaya o bukas po tayo magpo-post nung yung event kahapon. Mga kape. Kasi baka subukan natin mamayang tanghali. Maraming salamat for praying for the event. Thank you so much for praying for me. And may mga tumanggap po sa Panginoon Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas kahapon sa event where inimbitahan po natin ang mga special children with their parents, mga kape. And we thank God for wisdom and for traveling mercies. Good morning once again mga kape. Whatever the time that this program, Morning Coffee Devotion, reach your place, may the Lord God bless us all with peace and good health and joy in our hearts. Gising sa umaga, kay ganda,
Kay ganda ng mundo ginawa niya. Ngayon lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus sa aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay nang nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Upang purihin siya. Upang purihin siya. Ayan mga kape, muli maraming salamat sa Panginoon at purihin ang Panginoon dahil po sa pagkakataon binibigay niya sa atin. Good morning kay Sister Marites Gaspar. Good morning kay Ate Edna Tomas. Maraming salamat. Good morning mga Merge. And of course kay Ate Raquel Bumanglag and kay Mang Joseph Bumanglag. Good morning. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, once again for this day, for this brand new day, for this new month that you allowed us to live. Thank you for waking us up. Thank you, Lord, for this opportunity that we can gather together, even online. We thank you, Lord, for the social media. We thank you, Lord, for the internet connection. I pray that you may please give us a stable internet connection. And we thank you so much, Lord, for your love, your guidance, your provision, and everything. Thank you, Lord, for entrusting us our lives, our strength, our health. Thank you so much, Lord, for this privilege to serve you. I pray, Lord, that you may please forgive us. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Patawad po sa lahat ng aming pong kabalastugan, lahat po ng aming pong nagawang pagiging makasarili, sa lahat po ng mga naisip po namin hindi po tama, sa mga nasabi po namin masama, at sa lahat po ng aming pong pag-uugali, mga ginawa na kasalanan. Panginoon, patawad po. Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang aming Ama na mapagpatawad. Salamat po sa mga pagkakataong binibigay mo sa amin. At sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po inyong tulungan. Kami po inyong turuan. At kami po ay, Panginoon, ay pangunahan. Dahil kayo po ang aming pong Ama, kayo po ang aming pong Diyos.
maraming salamat po sa aming pong tagapagligtas na niyo pong ibinigay para sa amin na si Yeso Kristo. Maraming salamat din po, Panginoon, sa Banal na Espiritu sa nagtatrabaho po sa aming buhay. Panginoon, hindi po kami karapat-dapat. Pero dahil po sa inyong biyaya, nandito po kami ngayon. Kaya Panginoon, kami pinagpapasalamat. Please bless each every one of us, traveling mercies, strength, and good health. That you may please continue to heal, continue, Lord, to strengthen, continue to encourage our brothers and sisters, even sa mga lahat po na mga kasama ko namin abroad. That you may please protect them, encourage them, and please bless and protect their families too here in the Philippines. Ganon din po, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito. And yes, again, please bless your work here in Daklapan. Even the pastors, preachers, missionaries, and evangelists. Everyone, Lord, even churches that preach and teach the pure gospel. Please, Lord, use us effectively, even the ministries. Give us that heart, Lord, and concern for lost souls and to make disciples. Salamat po, Panginoon. And again, we thank you. Please bless our country. Give wisdom to our president. As well as, Lord, protection and guidance also sa mga kapulisan, kasundaluhan. And yes, Lord, dalangin namin sa inyo, Panginoon, that you may please bless us today. And we thank you so much, Lord. Again, we give you all the glory. Ready mo po, Panginoon, aming pong puso. And thank you so much, Lord, for the lesson. Thank you so much, Lord, for the Bible. We thank you, Lord, and we pray all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you so much, mga kape. Good morning kay Ate Mercy Galapon. Good morning, Ate Mercy Semenero Galapon, dahil po sa San Mateo, Rizal. Good morning din kay Kuya Rogelio Asuncion. Good morning, Kuya Rogel. Good morning also to Sister Estela Pablo. Good morning, Sister Estela. How are you? And good morning to your family. Ayan. So, maraming salamat, mga kape. So, gusto ko lang pong i-announce, mga kape, yung ating pong back to school project. Hindi po mangyayari ngayon. Kasi, hindi pa po sapat yung ating pong naipon. So, ang mangyayari po niyan, kasi last week, mga kape, last day po yan sa mga estudyante. Marami na rin po siguro nakabili ng kanilang po mga kwaderno at mga sulatan. And what we will do is to buy this week. Sa mga hindi pa po nakabili, sila na lang po ang papibigyan natin sa Sunday. And po, mga kape, and please pray for the youth camp that will start on June 3. That will be on Tuesday. At Barangay Estancia, Sitio Utoy, Pidig, Ilocos Norte. Doon po sa lugar na Pastor Marlon Salvador. At that youth camp, please pray for that event, for that camp, brothers and sisters, that God will use us, the preachers, that God will speak to the campers, as well as challenge them to serve God. And there will be who will surrender their lives and going to are enrolling in the Bible school. Ayan. Please pray for that, brothers and sisters. Ang sabi po ni Gat Jose Rizal, ang makabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Pero nakita po natin ngayon, mga kape, sa ating pong kapanahunan, sa ating pong panahon, ngayon, ang mga kabataan po, hindi na po masyadong tinatawag na katulad po noon, na mas madisiplina. But anyway, mga kapatid, hindi po natin lalahat. But we all know that the children today, even the young people, needs to know about their role as believers. At hindi lang po yun, mga kape, that they will come to know the Lord Jesus Christ especially. Yun po yung pinaka, mga kapatid. So let us pray for the youth camp that will be on Tuesday. So ang mga kabataan po dito sa Daklapan, Cabong, Ilocos, will go there and please pray that all of us can attend. Dahil
More than 10 po kami dito. Plus yung mga taga doon po sa ating pong barangay na attend po. That sila po ay ma-challenge, sila po ay mag-grow as we grow together. Amen. Good morning to Ate Jessica Stobalgawiran. Good morning, sabi niya, blessed. Good morning, Pastor Rafi, and to your family, and to all kakape. Thank God for another day. Amen. Amen. Praise the Lord. Good morning kay Cousin Evelyn Singlets Pangyaw. Ayan. And a blessed Sunday, Pastor, and your family, and to all kakape. Maraming salamat, Sister Mercy. And again, mga kape, praise God for this new month, June 1, mga kape. Ayan. Pero hanggang ngayon, sipunin pa rin ako. Okay. So, tayo po ay dadako na po sa ating pong pag-aaral. As we all know, our topic na ating pong sinimulan. And we are, in our topic, continue to grow. Magpatuloy na lumago para sa Panginoon. Tandaan po natin, business is expected to grow. Even sa mga industry. Whatever na ating pong ginagawa, mga kapatid, dapat ay lumago. Even ang ating pong kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos, especially brothers and sisters. Okay? And again, growth is necessary in all areas of life, like business, science, industry, etc. This is specifically true in our lives as believers or as Christians. Good morning, Ate Louie Andres from Canada. Magandang gabi dyan sa inyo. Kumusta po kayo? Okay? Ate Luz Minda sa Gonzales. Good morning, Ate Minda. Good morning kay Nana. In 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kaya kung ikaw, bilang isang Kristiyano, kailangan natin magkaroon ng kopya ng ating po ng Biblia. Kailangan po ng isang Kristiyano na meron siyang Biblia na binabasa. Dahil dito po natin makikita ang kalooban ng Diyos. Sa Biblia po natin makikita ang panawagan ng Diyos na sa lahat po ng mga anak niya ay kailangan pong maglingkod at matuto na i-share po ang Ebanghelyo ni Kristo. And by that, brothers and sisters, we will grow together. Kaya kailangan po natin maging faithful doon po sa dalawang basic na kailangan gawin ng isang Kristiyano. And that is to read the Bible and to pray. Don't forget to pray, brothers and sisters. Praying is essential. To pray is very important. Bakit? Kasi when we pray, we are depending upon God. That is, putting our trust in Him. In everything. Kaya kailangan po natin laging manalangin. Tandaan po natin, when we pray, it's not only about asking God to do something, but when we pray, we can thank God for everything that He did and for what He will do to our lives. Kaya kailangan po nating magpasalamat sa Diyos, kailangan po nating manalangin, kailangan din po nating magbasa ng Biblia. Because when we read the Bible, God will speak to us. Katulad po ng ating pong panalangin, we are talking to Him. And of course, kailangan din po nating malaman ang kanyang pong gustong sabihin sa atin by reading the Word. Amen? Good morning kay Pastor Edmond Arosena. Good morning, Pastor. And good morning also to Michael James Rivera. Good morning, James. And good morning to all of us. Sabi ito ni Ate Louie Andres. Nimbag nga, Rabiim dita, Canada. Ma'am Louie. Okay. So, sa nakarang mga araw, mga kape, napag-usapan po natin yung mga hindrances. Bakit hindi lumalago ang isang Kristiyano?
Number 1 na napag-usapan natin ay dahil po sa kulang sa gawa, kulang sa trabaho, meaning lack of effort. Tandaan po natin, ang isang itak na hindi nagagamit ay pupurol. Yan po ay Tagalog Proverbs o Filipino Proverbs. Ang itak na hindi nagagamit ay pupurol. Tandaan po natin, lahat po ng mga knowledge natin, lahat po ng ating natutunan, lahat po ng ating napapakinggan, pag hindi natin ina-apply, mawawala po natin. Tandaan po natin yan. Kahit nga po yung mga graduate po ng law school di ba? Kaya matatawag na practice. When they practice their profession, kailangan po nila mag-practice ng 5 years. And after that, pwede na silang mag-apply as prosecutor. And again, as a prosecutor, they need to practice for 5 years para makapag-apply sila bilang isang judge, mga kakape. So, practice is very important. Kaya mga kakape, when we say kape, alam na natin ibig sabihin yan. Okay, mga kakape. K-A-P-E, mga kakape. Ano yung kape? K stands for knowing the truth. Kailangan po natin malaman at alamin ang katotohanan. We have all the right to know the truth. And the truth hurts sometimes. But the truth will set us free. Kaya lagi po nating piliin ang tunay at totoo. Knowing the truth. And we are talking about God. We are talking about the Bible, mga kapatid. So when it comes to the truth, alam po natin that the Word of God is truth. Is the truth. Jesus Christ is the truth. And the Holy Spirit will teach us into all truth. Kaya let us know the truth. And not only that, letter A stands for acknowledging or accepting the truth. Hindi lang po yung alam natin. Kailangan natin tanggapin. Kailangan nating i-absorb. Kailangan po natin i-acknowledge ang katotohanan. As we know the truth and acknowledge the truth, let us practice the truth. Napakalaga po yung practice o yung tinatawag po nating application. Okay? So, we need to apply. Kaya nga po dito sa Morning Coffee Devotion, as I told you, this is our food supplement in our spiritual lives. Mga kape, and I always encouraging you to read your Bible and to pray. That is very important. Kailangan po natin magkaroon ng tinatawag na time, yung specific time, quiet time na ibibigay po natin sa Panginoon. You and God alone. Mga kape, napakahalaga po niyan sa buhay ng isang Kristiyano. So let us apply. That means we need to practice. Little by little. Hindi po man natin magawa lahat. But the grace of God, unti-unti po yan. And as we experience the truth, brothers and sisters, let us expose. Let us share to others. That is exposing, that is extending the truth by sharing the gospel, especially to our loved ones, to our friends, to our relatives, to our neighbors. We need to be a witness. We need to ask God to give us boldness and courage to share the gospel. Amen. Good morning kay Michael Ancheta. Good morning, John Michael Ancheta. Tiyabok no may kamatulog dito dirabi. But anyway, thank you so much, anak. Kasama namin siya sa paghuli ng isda kagabi. Ayan. Maraming salamat for the experience. Babalik ulit tayo doon sa Kadilian para manghuli ng isda. Okay? Salamat mga kape. So, yun nga po mga kapatid. Hindrances to growth. Number 1 is lack of effort. Mga kapatid, pwede ang isang Kristiyano o isang believer ay matagal na sa church pero hindi nag-grow. May ganon. Oo. One may still a babe after many years. Kaya ibig sabihin nun, there's something wrong with that, brothers and sisters. Tandaan po natin ang Hebrews chapter 5 verse 13. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po puro gatas dapat. Meaning, kailangan din po natin kumain ng karne. Meaning,
kailangan nating magpalakas. Hindi yung palaging tayo ang pinipet. Kailangan po nating maging discipler. Excuse me. Sandali lang. Excuse me po. Excuse me once again. Good morning or ano ba? Good day and happy birthday to Lilong Lilo Luis. Ano ba yan? Wala yung ano? Wala yung dotera natin dito. Ganito po ang sitwasyon pag live. Mga kape, normal lang po yan. Okay. So, kailangan po natin mag-effort. Mga kapatid. Yun po kasi ang dahilan kung bakit hindi tayo nag-grow. It's because lack of effort. Minsan kasi, may mga time na gusto natin, lagi tayong pinupush, lagi tayong pinepet, at ayaw po natin kumilos. Hindi po tayo nag-effort. Tandaan po natin yung mga kapatid. Let us grow together. Kaya kailangan po natin iwasan, tinatawag po natin yung bahala na o yung wala akong time. Tinatamad ako. Hindi po pwedeng ganun. Mga kapatid. Happy birthday muli kay Lolo Nilo Luis. Happy birthday. And good morning kay Auntie Delia Alonso. Good morning kay Uncle Jimmy. Good morning kay Richard. Good morning kay Joshua Bayudan. Hello Joshua, kamusta? And good morning also to the Bayudan family. Good morning to your sister and to your papa and mama, Joshua. Thank you so much, Nanay Carita Dodon. Good morning. Good morning to all of you. And good morning kay Grace Galinte Gutierrez. Good morning, Grace. Good morning to our brothers and sisters there in Kabatakan, Lasam, Cagayan. Ayan, maraming salamat. Okay? Lack of effort. And yesterday, we talk about discouragement. May mga Kristiyano kasi pag na-discourage na, ayan na. They quit. Some people make a good beginning, but get discouraged and quit. Nakakalungkot po yung ganun. And sometimes, sinasabi natin na, ingatan natin yung mga new believers. Kasi, baka pag matisod yung mga yan, hindi na babalik. Opo, may katotohanan po yan mga kapatid. Pero, ang problema, yung matagal ka na, 5 taon ka lang bilang Kristiyano, 10 taon ka ng Kristiyano, 20 years ka ng Kristiyano. Pero, ang daling ma-discourage. Ang dami-daming mga reklamo. Ang dami-daming mga napupuna. And that will discourage us. And sometimes because of discouragement, tayo po ay nag-quit. Tandaan po natin mga kape, discouragement ay isang paraan upang tayo po ay matuto at lumago. Hindi po yun dapat ang dahilan kung saan tayo magdedesisyon. Ayoko na. In a mature believer, quitting is not an option.
brothers and sisters. Tandaan po natin mga kapatid, ang dami po natin mga verses, 2 Corinthians chapter 11 verses 24 to 29, 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9, at nandiyan din ang 2 Corinthians chapter 4 verses 16 to chapter 5 verse 1. Good morning, Sai Gian Agotos. See you later. Kung may kamatandama, good morning kay Ate Tess Simon once again. Maraming salamat po. Ang sinabi po ng Biblia sa Galatians 6:9, let us not grow weary, let us not be weary in well doing. Huwag daw tayong mapagod, huwag tayong magsawa na gumawa ng kabutihan bilang mga anak ng Diyos. Amen. Good morning kay Ma'am Juicy Makapulay. Ayan, first day of June. Yes. Good morning po. Ate Tess. See you later po. Sabay ganun eh. Pasensya na kayo, ako yung sinisipon. Okay? Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Yan po ang pinag-usapan natin kahapon. And today, one of the hindrances of our spiritual growth is this. Number 1, lack of effort. Number 2, discouragement. Number 3, ito, the law of disuse. Yung pong natawag na anong Tagalog ng law? Batas? Wala bang ibang salita sa batas? Good morning kay Junior Pasqua. Good morning. Good morning, Ma'am Juicy Makapula. Good morning, Manong Nestor. Good morning, Jermaine. The law of disuse. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Hindi ina-apply o isinasabuhay ang mga natutunan o narinig ng mga leksyon. Ayan po mga kapatid. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo po ay hindi nag-grow. Yan ang isang dahilan, pinaka-worst na dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi tayo nag-grow, hindi tayo lumalago sa ating buhay spiritual, ay yung hindi po natin binibigyan kahulugan o kahalagahan ang ating pong napapakinggan. Ang ating pong mga napag-aaralan. And that is the problem. Katulad po nga po na sinabi natin kanina, lack of effort, kulang sa gawa. And ngayon naman, ito yung tinatawag po natin na yung hindi natin ginagamit, hindi natin ina-apply, hindi natin ito binibigyan ng kahalagahan, brothers and sisters. Kaya may mga ganun eh. Ang tagal-tagal ko nang tinuturuan ito. Parang hindi niya naunawaan. Sometimes, mga ganun. Mga kapatid, alam niyo po, when it comes to the ministry, may mga tao talaga na mas mahirap makaintindi. At may mga tao namang napakadaling manawa ng isang bagay. Pero wag nating mamaliitin yung mga mahirap makaintindi. Minsan sila yung maiiwan at sila yung magtatagal sa ministry. Because, mga kapatid, ganun po ang expectations natin. Ayon sa ating mga experience, brothers and sisters, may mga time na minsan, yung mga pasaway, gusto nating mawala. At tuwan-tuwa tayo sa mga faithful, siyempre ganon, normal na nararamdaman ng isang nag-disciple. Pero minsan na nakita natin yung mga nagtatagal ay yung mga pasaway noon, sila na yung kasama mo sa ministry ngayon. That's why we cannot gauge. That's why our part as believers, as our part is to continue to grow. Amen. Good morning kay Sister Maureen Alcon, kay
Sean Lee Flores. Good morning, Sean Lee. And good morning also to Manong Bobby Alonso. Kay Floridin SPO Acubawanya, good morning. Maraming salamat sa inyo. Okay, so the law of disuse. Kaya sabi natin kanina, ang isang itak pag hindi ginagamit ay pupurol. A knife stays bright when used, but when the knife is unused, it becomes rusty. Mga kapatid, so it is with Christians. We lost what knowledge, ability, and opportunity we have when we do not use them. When we don't use them. And that is true. Brothers and sisters, mawawala. Lahat ng ating pong pinag-aralan, lahat po ng ating inaral, lahat po ng ating kaalaman, pag hindi po natin applyan, mawawala. And it takes another review para maintindihan natin ulit. Mga kakape. Kaya, katulad po nga mga kapatid, hindi lahat ng ating pong mga napakinggan at napag-aralan since elementary days hanggang ngayon ay maalala natin. But yung mga madalas nating ginagamit, yun po yung ating pong hindi natin makakalimutan. Like yung example ko po sa inyo. I think hindi lang po 3 beses eh. 3 beses na po akong graduate sa tinatawag na sign language course. 3 beses na akong graduate ng sign language course. So kung tinignan natin, dapat marunong kung mag-sign language. That is the language for the deaf. But because, yun nga po, hindi po natin nagagamit, kaya nawawala. Ang alam ko na lang yung mga basic. Like for example, boy, lalaki, ganon. Pag babae, ganon. Pag mama, ganon. Pag papa, ganon. O, di ba? Mga basic. Bible, ganyan. Good morning. Pero when it comes to communicating with the deaf, nahihirapan ako. Pag hindi ko na maintindihan yung mga pinagsasign nila o yung mga lengguwahe nila by using their hands and their facial expression, sabi ko na sa kanila, slow, spell. I-spell nila ngayon para maintindihan ko. Ganon, mga kapatid. The law of disuse. Kaya kung meron tayong mga opportunity na matuto ng isang bagay, napakalaga yung paulit-ulit po natin gawin o i-recite para laging fresh. Ganun po yun. And when it comes to our spiritual growth, brothers and sisters, napakalaga na pag meron tayong matutunan, i-apply natin. At doon tayo magbabago. At babaguhin ng Panginoon. Amen? Ganun yun. Kaya tingnan natin. Example, si Cyrus dito, si John Cyrus. Si John Cyrus, sa totoo lang, aminin ko po sa inyo, siya yung isang bata na kung saan mahirap ding turuan kasi may pagkatigas ang ulo. Lahat naman tayo may matigas ang ulo, di ba? Pero ngayon mga kapatid, siya yung isa sa mga encouragement ko ngayon. Tahimik na siya. Hindi ko na siya masyadong narinig na nagyayabang. Gustong matuto. Hindi sa pinapalaki ko ang kanyang tenga. Pero yung aking obserbasyon, and we have observed that. Di ba? Salamat sa Diyos. At alam niya ngayon na tumayo, kagabi, ako yung na-touch doon sa sinabi niya. Habang kumakain kami, excuse me, galing po kami sa dagat kagabi. Nagpunta kami sa dagat kagabi at gumamit kami ng ilaw para manghuli ng mga isda. Ngayon din kami inuwi. Nakakain niya kaming 3 eh. Kasama namin si Mark Day. Niluto namin yung nakuha namin kagabi. Ni na John Michael. Hindi siya sumama kaya kami na lang kumain. Nandun si John Rani, nandun si Harold. Nandun kami. Nanguhuli ng isda doon sa tabi ng dagat, doon sa mga batuhan, sa mga koral. Ayan.
mga kape. So, habang kami ay nag-uusap habang kumakain, nabanggit sa akin ni Cyrus, dapat nasa Sinait na ako ngayon. Sinait? Dahil tinatawag ako doon at mag-stay ako doon, sabi niya. Pero sabi ko, hindi ako pumunta, sabi niya. Hindi ako pupunta dahil dapat paglinggo nasa bahay ako ng Panginoon. Wow. Can you imagine that? Isang bata, 13, 14 years old, sabi niya ganyan, ayaw ko na hindi ako makapunta sa araw ng Panginoon. And I did not expect that. Salamat sa Diyos. Good morning, Jane Sanyatan. Good morning to Marvin. Good morning to Bella. Good morning, Bella. Ayan. At syempre, good morning kay Marvy John. Akita lang ito kalasada, Marvy John. Rimpungon ka, o may kadtoy. And good morning kay John Michael, syempre. So, mga kapatid, ganun po yun. That's why, ang gagawin lang natin bilang mga nagtuturo, just to teach and teach. We don't know na merong mga bata, merong mga tao na nakikinig little by little. And sabat makita natin silang mag-grow. And that will move us, that will inspire us to continue on serving the Lord. Mga kape. Okay, so tandaan po natin mga kape, when it comes to hindrances, brothers and sisters in our spiritual growth, lack of effort. Number 2, discouragement. And number 3, the law of disuse. Yung hindi po natin na-apply. Amen? In Hebrews chapter 2, verse 1, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. So, yun. Kung ano yung natutunan natin, kailangan natin itong i-apply. Dahil mawawala po natin. Makakalimutan po natin. Kaya lagi kong sina-challenge yung mga kasama natin dito. Ano yung lesson natin last Sunday? O, diba? Bakit ko tinatanong yun sa kanila? Para maging attentive sila. Binigyan ko sila ng notebook para mag-take note. Pero ang problema, nasaan yung mga notebook nila? Wala silang nire-review. Kaya, tandaan po natin yung mga kapatid. Law of disuse. The more na hindi natin pinapangalagahan yung mga katuruan, the more we forget them. Kaya, kung meron tayong notebook at mga ballpen na pansulat, mag-take note po tayo. At pinakamagandang, pinaka-effective sa lahat when we are learning, let us ask questions every time that we don't remember or we don't understand. Hindi po nakakahiyang magtanong. Kailangan nating tanungin at kailangan nating magtanong kung may right med ba nito. Di ba? Mga kape? So, hanggang dito na lang po tayo mga kape, and tomorrow we will continue this. And let us pray for the youth camp on June 3. And please pray. Kung gusto niyo pong maging blessing sa mga campers po natin, sabihin niyo lang po mga kape, this is another burden or blessing sa atin. Dahil gusto natin lahat ng mga young people dito sa Daklapan will experience and can attend that youth camp. Tandaan po natin, napakalaking bagay ang youth camp sa mga kabataan. Siyempre kaya nga youth camp. In order for them to realize their tinatawag po nating value as believer, as Christians. At kailangan nilang makita ang trabaho ng Panginoon. And again, if God touch your heart to be a blessing to them, para dun sa youth camp, you can also message me at yan po ay gagamitin po natin sa youth camp. Kasi meron pong registration fee ang bawat isa. Siyempre may pagkain tayo doon.
mga kapatid. So, see you, Pastor Jinber, Pastor Marlon, Pastor Conde, and Pastor James, Pastor Arvin, at mga iba pa. Maraming salamat po. At that will be on June 3, that will be on Tuesday. Mga young people dito sa Daklapan, attend po dyan sa Pigdig, sa youth camp. So, ading Jane Sanyatan, ibagam kini Marvijan, nga umay. Umay maki-join iti youth camp. Okay, so please pray for that camp. And if you want to help also, God bless you more. Okay? So maraming salamat and tayo po ay manalangin. Good morning kay Engineer Raymond Joshua G. Durilag. And da kayo ni Pastor, Brother Raymond, nakaumay kayo, J-Camp. Okay, let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much. Please bless your people. Bless us all. Bless also those who will celebrate the birthdays and anniversaries today. Thank you so much, Lord, for this new month. Please help us. We thank you and we give you all the glory. In Jesus Christ's name. Amen. And amen and amen. Happy birthday sa lahat ng mga celebrants ngayon. Mamayang gabi ko na po ipopost o mamaya kung maalala po natin. So, this is your brother Rafi Kagawad Pai. Laging nagsabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating bubuhay, mapanegatibo o positibo, umulan man bumagyo. Huwag po natin kakalimutan, manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin na Diyos. God first. Amen. Stay safe, stay humble, share blessings. Pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later. See you tomorrow by God's grace. Ingat. Bye.